sagana sa pagkain yung ating bulugan. Ayan o, papakain tayo ng napaka quality damo dito sa ating bulugan. Siyempre kailangan nating pagandaan din yan kasi siniservice natin ito. So ito yung ating materials ngayon. Ito yung materials na ginagamit ko dito sa aking goat farm. Ayan, ayan yung aking kulungan. Nilalabas ko siya para maka-condition siya ng maayos, para hindi siya ma-stress dun sa loob ng kulungan natin. Labas-labas din natin siya. At malakas ang ulan dito kagabi, so tumubo na rin yung mga damo. Kaya lang hindi ko pinastol yung mga kambing ko kasi nga ganun din lang naman. Marami din naman na tayong pagkukuhanan ng damo, kaya hindi na natin ipapastol yung mga kambing natin. Papastol man siguro natin pero paminsan-minsan lang. Sa isang linggo, isang beses or dalawang beses. Papakawalan lang natin pero kukulong din natin sila. Para lang di lang sila may stress. Ito po yung ating bulugan. Yan po ang ating ginagamit na traditional bower. Ito po yung traditional bower na back natin. So nakapalabas na tayo. Kaya lang puro lalaki naman. Puro pang out yung ating nakuha. Wala tayong babae na nanggaling sa kanya. Kaya sa susunod, sana sa susunod na pagbubuntis ng mga kambing natin ay makapalabas din tayo ng babae. Para nang sa ganun naman ay may natin, maparami natin ka-farming. So ang inahin ko dito ngayon sa aking kulungan, ang active na nanganganak ay 12 at dalawang dumalaga, subali 14. Bukod yung mga bagong panganak or yung mga ang bilang siguro ng mga kambing ko dito ngayon ay nasa higit 20 na kung kasama yung mga anak. Pero yung active lang, yung active muna tayo sa active ng mga inahin. 12 yung active natin na inahin at saka dalawa yung dumalaga. So bali 14 yung magiging active na inahin natin. Yan mga ka-farming. Bali sa mga October, September, mga ganun, maghihit na rin yung dalawang dumalaga natin. Malapit-lapit na rin. At may mga buntis pa tayo. Si Tagpi ay inaasahan kong buntis yun. Yan mga ka-farming. Tsaka yung brown na isa, inaasahan ka rin. Kaya lang ang pag-aalaga ng kambing. Tayo ay nagsisimula pa lamang. Sa loob ng 3 taon mahigit na pag-aalaga natin ng kambing ay tsaga-tsaga lang. Tsaga-tsaga lang tayo sa pag-aalaga. Pero naman talaga pag may tsaga, may nilaga. So mamaya ay magpapainom tayo. Ubos natin tong mga damo na to. Kasi marami naman tayong pagkukuhanan ng damo. Kaya kahit na hindi natin ipastol yung kambing natin, walang problema. Baka nyo kumain. Kain. Kain mo ng kainin yung tubal. Marami pang pagkain. Marami pang pagkain tubal. Kaya huwag kang magtipid. Hindi natin titipirin itong kambing natin. Natapakan mo naman tubal. Pinipili niya yung pagkain. Bulat-latin mo sa loob, kalat mo para makita mo yung mga pagkain mo. Meron pa yan sa ilalim, marami yan. Bulat-latin mo ng bulat-latin. Bulat-latin mo. Yan. Dati mga ka-farming, itong bulugan natin na ito mga ka-farming ay hindi sanay kumain ng damo. Yung kinakain lang nito na damo, ipil-ipil, madre de agua, at saka alam mo yon yung mga yung mga napier. Kasi syempre galing ito sa farm. So
ang hilig talaga nito ay feeds. Pero wala naman tayong sapat na pera para i-feeds ito, kaya ang ginagawa natin, binibigyan na lang natin ng saganang damo, bastardo sa damo. Yun na lang yung ginagawa ko, yung pakainin ng napakaraming damo. Wala tayong ibibigay sa kanya na napakaraming feeds, wala tayong pambili. Malulugi tayo pagka puro feeds ang ikakana natin sa kanya, kaya kailangan din ay sanayin natin sa damo. At sa awa naman ng Diyos ay nasanay naman siya sa damo. At ang ginawa ko lang doon ay ginutom ko siya, binigyan ko siya ng konting pagkain na damo at hindi niya kinain yon. So kinabukasan, hindi ko pa rin inalis yung damo na yon hanggang sa napilitan siyang kainin. Yun, kinain niya na, pero paunti-unti lang ang bigay ko. Kahit nung nasanay na siyang kumain, paunti-unti lang ang bigay ko para hindi, sabi nga yan ay hindi maumay. Pero ngayon kahit damihan mo, okay lang kasi kakainin niya. Ayun o, bali meron pa nga siya dong kinain o. Yan o, lumang damo. Simpleng bulugan. Kailangan naman talaga sa kambing natin ay bastardo sa pagkain. Hindi natin kailangan siyang tipirin. Kailangan ay kain lang kain. Kainin mo ng kainin yung tubal pag naubos mo yan lahat. Marami kang marami pa tayong stock na pagkain. Kainin mo lang ng kainin yan. Ang mga native natin. So yun lang, kain-kain lang. Update lang tayo. Magugulat na lang kayo, may magandang vlog na tayo kasi marami na tayong kambing. Pero sa ngayon, update, pasilip muna sa mga kambingan natin. Gusto ko kasing mag vlog yung marami na tayong kambing para nakakagana. Although marami na rin tayong kambing, kaya lang syempre mas nakaka-excite pagka yung marami pa talaga. Kaya naman talaga eh. So sa ngayon, ito lang muna ang ating gagawin dito sa ating kambingan. Update, pasilip yan. Kainin mo yung tubal. Marami ka pang kan. Kung naubos mo yung tubal, busog ka na. Tubal. Kung naubos mo yan, busog ka na, tubal. Tapos papasigundahan natin ng tubig, di ba? Busog ka na. Kukuha tayo ng marami naman akong mangga doon na nakuha. Bali, isang sako siguro yun. Na puro hinog. So, titimplahin natin yun para ipainom sa kanya. Sige, lamon. Ubusin mo yung tubal Matutuwa ako sa'yo pag inubos mo yung tubal. Tubal. Ubusin mo yan. Ubusin mo. Lapangin mo ng lapangin. Nagmumukbang si tubal. Yan Mukbang ang tubal ko. Lamon. Talagang kala mo baka na maliit na to. Magaganda ng damo. Gahapon lang namin to kinuha. Yun nga, di kailangan tipirin yung ating mga alaga. Bakit mo naman titipirin yung mga kambing natin, di ba? Kung nasa lugar naman tayo na maraming pagkukuhanan ng damo. Hindi natin kailangan gawin yun. Ang kailangan natin, bigyan ng bigyan. Ang mahirap lang naman sa akin mga ka-farming is yung panggasolina. Yan lang. Talagang kailangan din talaga ay meron tayong sapat na panggasolina para kahit saan tayo pumunta ay makakakuha tayo ng pagkain nila. Siyempre hindi rin biro yung tatakbuhin ng tricycle natin na kukuha lang ng pagkain nila. Kailangan sa pag-aalaga din, lalo na pag nagpaparami kayo ng inyong mga alagang kambing, siyempre kailangan din may service talaga.
Kasi kung iaasa mo lang din dito sa area mo na to, kung iaasa ko lang dito sa area ko na to is marami din naman akong mga kaagaw. Dahil marami din naman hayop yung mga kapitbahay natin. Hindi lang naman tayo yung naghahayop. Kumbaga parang mas sila pa nga yung nauna na nag-aalaga. So tayo ay sunod-sunod lang sa kanila. Pero tayo yung pinakamarami dito sa lugar ko. Ako yung pinakamarami na kambing. Dito lang sa barangay namin mga ka-farming. Tsaga-tsaga lang. Ako naman talaga, tsaga-tsaga. Pag may tsaga, may nilaga. Kainin mo ng kainin yan, George.